Attorney, kasi po yung tanong ko lang po sana kasi yung asawa ko po, seaman po siya. Nasa abroad po siya ngayon. Tapos po yung, nung dumating po siya ng June, hindi na po siya umuwi sa amin. So, makabilang bahay. Opo. Ay, Ano na yun po ang tanong? Nangako lang po siya sa amin na babalik po siya sa amin. Pero hindi na po bumalik. ano po gusto niyo mangyari? Tapos, madami po siyang iniwan na problema sa akin. Tapos po, sumama po siya dun sa babae, taga Bulacan po siya. Meron po silang anak. Okay, Jennifer, ang tingin ko po ang gusto po ninyong malaman kung meron po kayong karapatan na humingi ng support, no, mula sa iyong asawa. Dahil syempre, hindi natin mapipilit yung asawa po ninyo na bumalik sa inyo kung ayaw talaga po niya. Ngayon, nasa inyo po kung gusto po ninyong kasuhan ng kasong kriminal yung asawa po ninyo, dahil kung kayo po ay legal na asawa at hindi po sinasantabi ng korte yung kasal po ninyo sa inyong asawa, pwede po ninyong kasuhan po siyang kriminal, no? Whether adultery or concubinage. Ngayon, pangalawa, kung ayaw naman po ninyong kasuhan ng kriminal, pwede rin po, ang habol lang po ninyo, kayo po ay bigyan ng sustento para sa inyong mga anak. Kung meron po kayong mga anak, pwede ho kayong mag-file ng kaso for support, no? Ang importante lang po na para sa atin, malaman po natin kung saan po siya nakatira. Dahil kung hindi po alam natin kung saan po siya nakatira, hindi po siya mabibigyan ng mga papeles ng korte na para siya sumagot sa iyong petisyon na kailangan po bigyan kayo ng suporta. So, yan po yung nakikita ko pong gusto po ninyo ipaabot po sa atin. Tama pa po yun. Opo, sir. Okay. Ang alam ko lang pong nakatira siya sa Bulacan, sa Giginto. Kaya lang po, di ko po alam ang address niya. Dahil nung time po na nung nandito po siya sa Pilipinas, nagpapadala po siya sa amin. Ting linggo. Kailangan po ho ninyo natin alamin kung ano yung address dahil syempre malaki po yung Giginto, no? Kailangan po natin malaman para at least yung court processes, yung mga papeles galing sa korte, aabot po sa kanya. Opo. Kasi po sa office po nila, ayaw po nilang ibigay sa akin yung address niya. Meron naman pong pamamaraan kung paano natin pwedeng itanong yan dahil kayo po yung legitimate na asawa, no? So, ang kailangan lang po ninyo, baka tulong mula sa abogado. Bukas po ang law center ni Kuya. Pwede ho kayo pumunta dito sa UNTV at pwede ho kayong matulungan para sa mga hakbang na pwede ninyong gawin dito sa kasong ito. Opo, kasi po yung kinakasama din po niya, sir. Meron po silang anak. Opo. Opo. So, pumunta ho kayo dito sa law center ni Kuya po. Bukas po naman po yung tanggapan po dito at tutulong po yung law center ni Kuya sa problema po ninyo. Salamat. Ang gusto ko rin lang naman pong mangyari, sir, yung nasa ibang bansa po siya ngayon Opo. Bali, may allotment din naman po ako, kaya lang hindi po siya sapat. Ayun nga. Yun nga ang importante po. Kailangan gumawa po tayo ng mga hakbang para mapuwersahan po siya na magbigay ng sustento po sa inyo. At yung isa sa mga pamamaraan po dito, kailangan talaga tayo magsampa ng kaso sa korte. Opo. So, bukas po yung tanggapan po nila ng law center ni Kuya para tulungan po kayo. Opo. Okay, maraming salamat, Jennifer. June, back to you. Yes, Kong Erin, ito naman po ay Facebook message naman po ito mula kay Tess Bernardino. Tanong ko po, Kong Erin, pwede po ba ipa-revoke ang conversion order ng lupang sinasaka namin dahil hanggang ngayon sinasaka pa rin namin? Salamat po.
Well, depende yan. Kung yan po ay dumaan sa zoning, no, naglabas ng ordinansa ang isang munisipyo sa zoning requirements ng isang lugar, no, dapat sundan yung yung nakasaad sa ating batas. Kung yan ay na-reclassify from agricultural to commercial, wala tayong magagawa dyan, no? Pero hindi ibig sabihin na kung commercial yan, hindi pwede ninyong sakahin bilang agricultural land. Sinasabi lang po, kung gustong i-convert yung lupa mula agricultural sa isang commercial na activity, pwede po na nilang gawin. Okay, maliwanag po yan, Kong Erin. Magbabalik po kami mamaya para sa iba pang mga tanungan ng ating pong mga kasangbahay. Kong Erin. Okay, maraming salamat, June Sayaw. Kasama po natin ang 1,360 monitoring centers worldwide. Oh, well. Back to you. Na-miss ko to, Na-miss mo promise. yan? Ay, talaga. Wait, kailangan exercise Exercise. Practice. Vocalization. Samantala, wag po kayo magpapalit ng channel dahil magbabalik ang Good Morning, Kuya!